Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Ephesians, chapter 2, verse 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. The destiny of every believer. Alam niyo po, ako'y naniniwala na itong Ephesians chapter 2 verse 10 is very underrated. Kasi po, ang sinusundan niya po mga talata sa Biblia ay yung Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 na nagpapaliwanag ng ating salvation. Kung ano po yung tinanggap natin nung tayo po ay nanalig sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay naligtas, nagkamit ng buhay na walang hanggan. Pero itong Ephesians chapter 2 verse 10, kung makikita lamang po ninyo, ito po'y tumutukoy sa ating destiny bilang mga believer. At alam niyo po sa Amplified Bible, ang ganda po ng sinasabi dyan. Sabi po rito, for we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew. So ibig sabihin, ang tinutukoy na God's workmanship dito ay yung tao na binago ng Diyos sa pamamagitan ng new birth experience. Yung mga na-born again. Tayo po yun. So, hindi po ito yung ating physical birth, kundi yung ating spiritual birth. Sabi pa po dyan sa Amplified Bible, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us. So, may inihanda pala ang Diyos na buhay para sa atin. Taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life, which He prearranged and made ready for us to live. Kung makikita nyo lamang po yan, mga kapatid, napakaganda. Makikita nyo po dyan na as a believer, meron na pala tayong destiny. At yan ay inihanda ng Diyos. Malinaw po, sabi dyan, God prepared it ahead of time. So yun po yung ginawa ng Diyos. Yun yung part niya. Pero may part po tayo, ang sabi dyan, that we should walk in them. Ako po'y naniniwala na kaya naganap po yung ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kahit anong ganda ng plano ng Diyos sa ating buhay, maliban ng isang tao po ay manampalataya, hindi siya maliligtas. Ganon din po sa kanyang paglakad sa buhay na ito para marating niya yung kanyang destiny. Kaya malinaw po sa Biblia, the righteous will live by faith. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, makakamit natin itong buhay na nais ng Diyos para sa atin. Malinaw po yan. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 38, Romans chapter 1 verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, paulit-ulit po binabanggit yan na tayo po'y dapat mamuhay ng may pananampalataya. Siguro magtatanong kayo, bakit may pananampalataya pa, Pastor? Hindi pa pwedeng automatic na lang yan maganap sa buhay ng tao? Hindi ko rin alam. Yan ang only condition na nilagay ng Lord. Without faith, it is impossible to please God. The moment we are saved, kaya tayo naligtas, dahil nanalig tayo. Sabi ng Biblia, sa John 3:16, binabanggit po doon na kailangan manalig ang isang tao para makamit ang buhay na walang hanggan. So, hindi mangyayari sa lahat ng tao. Yung kaligtasan, doon lamang sa mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ganon din po sa ating pong destiny as believers. Ang nire-require ng Lord, the just or the righteous will live by faith. So, sagutin ko lamang po sa abot ng aking makakayanan. Bakit faith? Kasi naniniwala po ako na God could manifest His power through faith. Kung mananalig tayo, all things are possible. Pangalawa, God could instruct us through faith. Yung magtitiwala tayo sa karunungan niya. Sa wisdom na nagmumula sa kanyang salita. By faith po yun. At higit sa lahat, God could manifest His purpose through us by faith. Kaya makikita niyo po sa buhay ni Abraham, nanalig lamang siya. At ang sabi ng Biblia, it was credited to him as righteousness. Sabi sa Genesis chapter 15, verse
6. Ano po? Kaya alam niyo po, para sa akin, ano po, malinaw naman sinasabi ng Biblia eh. Yung totoong pananampalataya, hindi po yan blind faith. Hindi po yan leap in the dark. Ang totoong faith po ay alam mo yung plano ng Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng kanyang salita at pinanghahawakan mo yun. Pinanghahawakan mo yung ipinangako sa iyo ng Diyos. Kaya ang malaking question talaga palagi, ano po, nararanasan mo ba yung plano ng Diyos sa iyong buhay? Tandaan mo kapatid, nararanasan mo lamang yan kung mananalig ka at napakaganda ng inihandang buhay ng Diyos para sa iyo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na sa Ephesians chapter 2 verse 10, malinaw pala, nireveal mo yung plano mo sa aming mga believers kasi ayaw mong maguluhan kami. Ayaw mong matakot kami, ayaw mong ma-confuse kami. Gusto mo na makita namin na inihanda mo na pala ang aming buhay na kung saan ay sa pamamagitan ng pananampalataya mararanasan namin. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, turuan mo kaming manampalataya. Manampalataya sa iyong salita nang maranasan namin ang napakagandang plano mo sa aming buhay. At higit sa lahat, yung destiny namin dito sa lupa, ma-experience namin yung sinasabi mong living the good life which you prearranged and made ready for us to live. Salamat, Panginoon, na kami magiging blessing sa mundong ito sa pamamagitan po ng iyong plano sa aming buhay. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.